Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang maganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ayan, syempre, ang mainit na pinag-uusapang di alibay ang atin pong tatalakayin, ang ating topic na mula nung inilabas noong November 7 ay mainit pa rin pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman din nakapagtataka kung ito ay nananatiling top 1. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay mag-i-updated at ma-notify tuwing may bagong tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Lalo na kung araw-araw nag-aabang po kayo ng updates, ayuda, ganaps at malaman ang mga events nila Kim and Paolo sapagkat basta may kinilaman kina Kim and Paolo, sagot na natin yan. Samantala narito naman ang nais nating i-shoutout ngayong gabi at pasalamatan. Hayaan nyo na magbasa ako ng ilang mga komento mula sa ating mga masusugid na taga-subaybay. So, first po rito ay ang komento ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Magandang gabi sa inyo, Madam. Ang sabi niya rito, magandang maulang umaga, Gandara. Nakakalungkot naman, hindi pa rin ako makapasok. Hindi po pa ako nakakapanood ng Di Alibay. Gandara, sana kung magpapakasal ang Kim Pao, wag ng secret. Kahit simple lang para makita ng mga bashers, ng mga siraulong, ang mga, si Urong? Mga bashers ng magsiurong ang mga dila at lumuwa ang mga mata. Lalo na ang dami kasi akong nababasa ngayon na hindi magaganda against Paolo. Mga sarado ang mga isip nila sa tama. Lalo na ngayon na magaganda ang comment ng iba. Lumalabas talaga yung mga naiinggit. Gusto talagang lituhin ang mga mahihinang makakimpaw. Pansin ko lang ngayon, puro si Paolo ang tinitira nila. Ano bang sakit meron itong mga bashers na to? Epekto ba ito ng masyadong maganda ang Di Alibay? Bakit naman kasi masyadong ginalingan nila Kim at Paolo? Kahit hindi pa ako nakakapanood, nababasa ko sa mga comment section at may ilan akong nakikita sa mga post. Ayan, aligaga ako. Ano ito? Aligaga ako sa apo ko. Nagawan niya ng paraan. Talagang hindi niya makuha. Sabi nga niya, antay-antay daw ng ilang araw. Baka makapasok na siya. Salamat, Gandara. Ingat po kayo sa bagyo. Ako, thank you so much, Ma'am Merlita. Pero, ayun na, tapos na nga yung bagyo and okay naman po kami. And hope ganun din po kayo. Medyo may sakit lang tayo ngayon kung papansin nyo sa boses natin. But anyway, I hope na makapasok na rin po kayo sa Prime Video. Maayos na, makapanood na po yung first 2 episode na nilapag ng Prime Video. Nako, ang ganda. Sobra sulit na sulit po talaga. Ang 100 plus for 1 month na, ha? Napakamura na. Anyway, about sa sinasabi nyo na sa mga bashers, sa kasal ng Kim Pao, na kahit hindi bongga, kahit sobrang simple lang, naisip ko dito kahit basta sobrang simple lang, basta masupal pa lang yung mga bashers para lang magsiguro yung mga dilad nga, diba, at lumuwa ang mata ng mga bashers na to. Para mo sa akin, bakit kailangan magpakasal para sa mga bashers, diba? I don't think kinakailangan nila magpakasal para sa mga bashers, para lang supalpalin ang mga taong to. Bakit kailangan involve ang mga bashers, diba? Dapat labas na sila sa usaping ito. But anyway, ayun, since tayo nga po ay mga fans nga na nagmamahal at gustong-gusto po syempre matigil ang pangbabash sa dalawa, kaya siguro lahat naman tayo gusto masupal pala mga bashers na to. Pero iniisip ko lang na dapat labas na
ang mga bashers kung magpapakasal po ang Kim Pao. Anong obligasyon? Wala namang obligasyon ang Kim Pao sa mga bashers na to. But anyway, wish ko pa rin na sana patupad nga yung hiling natin na makasal sila. Mapasimple man o bongga yan. Pero sa pagkatao nila parehas, parang simple lang no? Marami na rin mga artista na simple lang yung kasal. Okay na rin yung simple kaysa sa masyadong bongga tapos ilang months lang hiwalay na agad. Anyway, bakit sa hiwalayan at kasal na tayo? Dito muna tayo sa The Alibi. Guys, sa mga hindi pa rin po makapasok, try nyo na. Marami ako nababasa ngayon na nakapasok na daw sila. Try nyo lang po ng try. Samantala, shoutout naman po kay Ma'am Norma Dayag. Ayon sa kanyang komento, Gindara, good evening. Never may na lang yang mga basher. Soon to have also their karma. Basta ako, solid Kim Pao ako. Kaya Kim Pao fans, kawalan nyo panunawa. Baka lawakan ninyo ang pangunawa nyo. Huwag naman ganyan. Tao lang si Pao, tao lamang sila, at may reason kung bakit ganoon si Pao. Individual differences, wika nga. Kaya some Kim Pao fans are self-centered. Huwag naman, kasi hindi lahat ang araw ay maganda ang mood ng isang tao. Hindi sila robot na kung ano ang gusto natin na gawin nila ay gagawin nila. Remember, tao rin sila na may puso't damdamin. At saka, mature na sila to know what is good for them. God bless Kim Pao. Ayan, meron din ako nabasang komento. Oo nga, they are not robot. At the same time, tumpak na tumpak kayo, Ma'am Norma, dahil dun sa sinabi ninyo na hindi naman, bawat isa naman po sa atin ay iba-iba ang mood araw-araw na nagbabago naman. So, sabi ko nga, hindi naman tayo anina ng Kim Pao at alam yung buong istorya, 'di ba? So depende, minsan baka sobrang pagod na din, puyat, gustong-gusto nang makauwi and all ganyan. Kaya matuto din tayong unawain ang kanilang sitwasyon, 'di ba? Konting pangunawa. Sabi nga, lawakan ang pangunawa. Kasi kapag masyadong ikikitid natin ang utak natin sa gusto natin mangyari, dapat ganito, gawing robot ang Kim Pao, talagang manghihina kayo. Talagang kayo mismo ay mawawala ng gana. Kaya advice po na wag ikulong din ang sarili sa loob ng box na pati po Kim Pao, ikukulong na rin ninyo kasama nyo. 'Di ba? Tawakan po natin pangunawa. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa pinakasentro ng ating update na kung saan ang The Alibi nga po ay nananatili at the top 1 spot on Prime Video Philippines at lumalaban pa rin daw po ito sa UAE. Wow, congratulations Kim and Paolo. Isang masigabong palakpakan naman dyan para po sa Kim Pao, di ba? Tataas ulit yan pag nag-release ng new episode. So, nakakatuwa naman na top 1 na nananatili po ang Kim Pao sa top 1 spot. Congratulations Kim and Paolo. So yan po ang update ng The Alibi in Prime Video. Grabe, super deserve talaga po ng Kim Pao yan. Sobrang ganda naman kasi talaga, and no boring na piece po, no? Mabilis lang at walang boring, kaya talagang magugustuhan ng mga televiewers to. And syempre, bagong timpla to para kina Kim and Paolo. Anyway, sabi nga dito ni Lucy Rivera, this is one of the best teleserye. This is an award-winning acting of Kim and Pao. Solid Kim Pao here in Canada. Grabe. Naniniwala po si Ma'am Lucy na etong The Alibi na to ang best teleserye. Isa sa best teleserye ng Kim Pao. And syempre isa sa award-winning na acting of Kim and Paolo. Kakatuwa, 'di ba?
Husay naman kasi talaga nila sa kanilang mga ginagampanang role. Although ito ay bago para kay Kim, pero ganap na ganap talaga siya rito. And ayun nga, ito yung latest post ng Prime Video ha, para lang updated po kayo para sa mga susunod na episode. Ayan, ito yung dapat abangan sa episode 3 hanggang sa naabot ang pagprotekta ng mga Cabrera sa kanilang pangalan. Abangan sa episode 3 ng #TheAlibay on Prime. And balita ko, 2 po ulit ang ilalapag nila, episode 3 and 4. So sana tama yung nasagap natin, chika, na 2 para hindi tayo medyo bitin. Although talaga nakakabitin kasi gustong-gusto na natin malaman kung sino yung salarin. Bakit naman kasi si Vincent ang pinagbibintangan? Anyway, pinag-uusapan naman ngayon ng mga fans na nawa po ay makapasok po sa top 10 worldwide ang The Alibay. So, ayan, sabi dito wala pa bang feedback ng ranking sa ibang countries. Taas na ratings sa Pilipinas, no? Kung makakita ninyo, top 1 nga sa Prime Video. Then, ang gaganda ng reviews, gaganda ng mga feedback ng mga viewers, ang ganda ng comments ng mga netizens. Husay na husay sila sa arte ni Quincho and Paula Avellino. Siyempre, yung mga cast din talagang mahusay sila sa kanilang mga role. But anyway, ayun nga, feedback naman and ranking sa ibang countries ang inaabangan. So, kaya nga wala din ako nakikita wait lang tayo. Ang nin lang naman, hindi agad-agad nag-top yun sa madaming countries. Saka word of mouth din talaga pinaka-importante, kaya let's not stop talking and promoting lang. Nako, isa rin talaga yan na sa napaka-effective. Talagang kailangan maging talk of the town yan. Samantala sabi pa dito, pero for me, parang mas maingay ang Alibay ngayon kaysa Lin lang. Marami na kasi nakafollow sa Kim Pao, mas lumawak audience nila. Sana pasok sa top 10 worldwide. Nako, manifesting na makapasok po talaga sa top 10 worldwide. Congratulations in advance. Ngayon pa lang, Kim and Paolo. Kayo guys, anong inyo masasay patungkol dito? Pa-comment ka lang dyan sa baba. Hanggang dito na po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chikas. Maraming salamat at ingat po kayo parate.